Bali, magandang gabi po sa lahat. May gagawin tayong project. Gagawa tayo ng shoe rack. Bali, ang lapad ng ating gagawin ay 30 by 60 yung pinakang lalagyan ng sapatos. Bali, dalawa lang sapatos yung sige. Gawin natin. Inakat ko muna yung lahat ng mga sukat at para sabay-sabay ko na lang aasimpulin mamaya. Bali ang sukat niyan ay 30, yung lapad, yung haba ay 60 cm. Bali ang pinakang sahig niyan ay steel matting, yung manipis lang, tapos i-welding ko na lang. Bali, ang ginawa kong diskarte dyan din sa mga angle niyan ay pasok yung mahaba. Bali, para hindi ko na 45 degree dahil medyo mahirap i-cut ng 45 degree yung aking grinder. Bali, 90 degree na lang yung cut ko, tapos iniwan ko yung isang side para yun ang panakip sa butas. Bali, yan ang ginawa ko. Yan, maliit na yan ay 30 cm. Bali, ang sukat ko yan ay 30 cm plus 2 inches. Para yung 2 inches ay tatanggalin ko yung tatlong side. Yung isang side iiwanan ko 1 inches magkabila, para yun ang pantakip dun sa butas niya ng tubular. Bali, ang ginamit kong tubular dyan ay 2.0 para hindi mahirap weldingan, dahil ang gamit ko lang dyan ay yung maliliit na welding machine, yung nabibili lang sa online. Okay naman gamitin, maganda yung welding machine kong nabili. At ang gamit ko nga pala dyang welding rod ay Nihon Weld. Mas maganda siyang kumapit, at saka mas maganda kasi kapag ang welding rod ay hindi na naka-expose palagi. Pag itatabi nyo, babalutin nyo ng papel para hindi siya lumambot yung pinakang coated niya sa welding rod. Kasi pagka nakabuyang-yang lang ay hindi ka siya masyadong mag-weld na maganda, kundi mo ibibilad muna, iinit para mas magandang weld. Okay naman, ang setting ko nga pala ng welding machine dyan ay 120. Bali, naka full weld po lahat dyan dahil napapasipag pa ako mag-spot para mas matibay pati ang pagkakagawa. Tapos gagrinderin ko na lang yung mga pinag-weldingan, at para pag pininturahan hindi siya nabukol kapag pininturahan, para pantay na pantay siya, tapos magandang tingnan. Bali, ang inassemble ko muna yung pinakang patungan, yung pinakang frame na yan. Assemble ko muna ng yan, tatlong yan. At mamaya ay nagawa ko na rin naman yung pinakang paa niyan. Naassemble ko na to, saka ako ilalagay yung paa sa gilid. Ipupulwil ko na lang. Lalagay ko na rin dyan yung steel matting bago ko ikabit yun dun sa paa, para pagka nagawa ko na yun at saka yung steel matting, hindi ilalagay, ikakabit ko na lang yung paa, tapos ng project. Basta't huwag natin kakalimutan palagi sa tuwing magagawa tayo ng project, lalo na yung mga gantong gumagamit tayo ng mga power tools,
iba yung pag-iingat po ang uunahin nating isipin. Kagaya po ng paggamit ng mga welding machine, lalo na yung grinder. Medyo delikado pong tools yan, kaya kailangan po ay kabisaduhin muna natin ang paggamit ng ganitong mga tools para hindi tayo madisgrasya. Aralin muna natin kung ano yung safety precaution ng mga gagamitin nating power tools para tayo ay hindi mapahamak. Yan, kinakabit na natin yung paan at ini-ispat-ispat lang muna natin para pag ikinabit na yung taas at mapantay na, saka po natin ipupull weld para matibay. Kung gusto niyo ng mga gantong mga content at saka video tutorial, follow lang po kayo, so mag-subscribe kayo sa channel ko para sa gayon ay ma-notify din kayo sa mga darating ko pa mga video. At pag nagustuhan niyo itong mga content na ganito ay mag-iwan lang kayo ng kahit like. Marami kayong mapapanood sa channel ko na iba't ibang tutorial na related sa mga welding, furniture at saka electronics. Ito na po yung ginawa kong project. Yan ang shoe rack na may 3 layer. Bali, yan ang pinakampaan niya. Bali, 5 yung taas, tapos 5 inches yung taas, yung baba naman ay 12 inches or 1 feet. Tapos yun, 30 by 60 ang lapad niyang frame. 3 frame po yan. Bali, 2 tubular po ang nagamit dyan at saka kalahati lang ang steel matting. Tapos mga 1/4 lang na welding rod. Yan